Sa malalim na dagat sa paligid ng Romblon, may isang isla na mayaman sa kalikasan pero salat sa kabuhayan. Pitong taon na ang nakalilipas mula ng una akong tumapak sa isla ng Sibuyan. Sa aking pagbabalik, hindi lang ang malawak na gubat ang aking babalikan, kundi tatlong batang di ko kailanman malilimutan. Ang gubat ay hindi lugar para sa mga bata. Madaling maligaw sa masukal na kagubatan. Ang usok at apoy ay hindi laruan. Pero sa mga batang ulila sa magulang, lahat ng ito kailangan kalimutan. Taong 2015 nang isulat ko ang mga salitang ito. Tulad ng maraming probinsya sa Pilipinas, problema rin ang child labor sa Romblon. Makalipas ang 7 taon, may nagbago na kaya sa sitwasyon? Ang gubat ng Sibuyan ang una kong pinuntahan. Sa paanan ng bundok, sila ang una kong nakita. Pakiramdam ko, bumalik lang ako sa nakaraan. Matyagang nagbubuhat ng kahoy na uulingin sina Kimberly, Jasmine at Abeljan, 3 sa 5 anak ni Mang Nono. So ilang taon nyo na pong ginagawa itong pag-uuling, Tay? Matagal naman kasi nagsimula ako pag-uling. Wala pa akong asawa eh. Mga 15 pa lang ako. Buti po kinakaya ninyo kahit sa kalagayan po ninyo. Kaya ko pa ma'am kasi hindi naman ako dito lumaki sa dito sa baba. Lumaki ako sa bundok. So sanay talaga kayo? Opo. Nakapag-aral kayo, Tay? Wala po ma'am. Hindi kayo nakapag-aral? Kasi hindi ko po kaya. Bakit po? Layo eh. Hindi pa ako nakakasuot ng tsinelas. Kaya hindi kayo makalakad papunta sa eskwelahan? Nakakalakad pero yung siki ko naman masakit sa simentado ba. Ipinanganak ng ganito si Mang Nono. Akala ng kanyang mga magulang di na siya makakapaglakad. Pero tinuruan ni Mang Nono ang kanyang sarili na tumayo sa sariling paa. At anumang kakulangan sa pangangatawan, bumawi si Mang Nono sa kasipagan. Ang naging trabaho ko po, yun talaga. Nag-uuling talaga ako. Tanom ng balinghoy, saging, ganito. Kung may anihan yun sa lanas, sa punong, nag-aani ako. Nakalubog pa ito dito, hanggang dito. Nakaluhod pa dyan ako sa tunga ng lanas. Yan ang binuhay namin at saka yung kumukuha kami ng gulaman doon sa tabing dagat. Yung seaweeds na tinatawag. At nang magkaroon siya ng mga anak, isa lang ang kanyang inaasam. Maiba ang kanilang kapalaran. So hindi na lang po kayo nag-aral? Hindi po. Kahit grade 1? Mayroon ma'am, hanggang grade 1 lang. Pero ang mga anak niyo po, Nag-aaral ko yan ma'am kasi ayaw kong tumulad sa akin. mga anak ninyo. Opo. Anong grade ka na, Kim? 9. Grade 9? Galing mo naman. Ibig sabihin, malapit ka na ilang taon na lang, senior high ka na, tapos ka na. Hindi ka tumigil sa pag-aaral, Kim? Hindi po kasi may pangarap ako. Si Kimberly ang panganay sa 5 anak ni Mang Nono. Araw-araw man silang nasa gubat para magtrabaho, hindi sila nakalilimot sa pag-aaral. Naawa po ako sa kanya. Kaya ko po nga magsumikap ako sa pag-aaral para matulungan ko po sila. Sa kalagayan ni Papa, napakahirap na. Walang tsinelas tapos naglalakad ka pati sa mga bato. Super sakit po talaga.
So itong binubuhat namin na kahoy, medyo hardwood siya kung titingnan mo. Actually, hindi naman to kinuha sa gubat. Ito lang ay kinuha lang nila mula sa isang ginibang rest house. Rest house ba? Opo. Yun. Kaya nakikita ninyo may pako pa. Kasi sa totoo lang, pinagbabawal naman ng gobyerno yung pag-uuling ng mga malalaking puno. So, sila, ang ginagawa nila, mga sanga-sanga lang yung kinukuha nila. Kasi yun yung ginagawang uling. Or, yun nga, kapag may ginibang bahay, kinukuha nila yung mga scrap na kahoy, kasi yun yung ginagawa nilang uling. Maya-maya, narating din namin ang hukay kung saan nila iniipon ang mga uulinging kahoy. Mga nakuha nilang kahoy. 2 buwan na raw nila itong iniipon, pero kulang pa. Diyan ako. Ingat ha, ingat. Habang nagtatabas ng mga sanga at natumbang puno si Mang Nono, Ingat ka dyan ha. Huwag mo madali na trabaho. ang mga anak naman niya ang nagbubuhat ng kahoy. Huwag mo gagawa na. Samuel? Nagtatrabaho sa Maynila ang asawa ni Mang Nono, Dalhin mo na dyan. Ingat. kaya siya ang solong nagpapalaki sa mga bata. Bakit ka tumutulong kay Papa? Abel dyan. Para hindi si Papa maugatan sa pagdala ng mga kahoy. Kasi masakit yung kanya pag mainit yung bato. Masakit sa mga kanyang paa. Pag nakikita niyo po si Abel dyan na nagbubuhat po ng kahoy, ano pong nararamdaman niyo minsan? Bakit po? Masakit, mami. Masakit po ang... Siyempre masakit. Nakikita mo mga anak mo na maliit pa, ganito, ganun ang ginagawa. Pero tinitiis ko lang yan. Kasi kailangan nilang tumulong sa akin. Kahit isipin ko man, hindi ko siya dapat trabahuin ng ganito, ganun. Wala namang kakainin. Oo, mahirap naman. Kasi ayaw kong gumaya sila sa ibang bata na ano lang yung inaatok pa, ganito, ganun lang. Gusto ko lumaki sila na ano sa kanilang sarili, hindi sila umaasa sa ganito, ganun. Tayo sila sa sarili nilang pa. Yung nakasukat lang ha. Pag-ibutang ang kwan. Nang makaipon na ng sapat na kahoy, sinimulan na ang proseso ng pag-uuling. Kimberly, kumuha ka ng uga na kahoy ha. Dede. Ah? Mga ilan pa? Marami pa? Yung naipon nila na mga kahoy, tinabunan nila ngayon ng mga dahon at saka yung mga bagay na madaling masunog. Tapos ngayon tinatabunan nila ng lupa. Kasi ang sabi ni tatay, para daw mabuhay yung apoy for at least 2 days hanggang sa masunog talaga yung kahoy doon sa ilalim, kailangan tabunan nila ng lupa. Ayos dire. Kailangan itong tabunan ng lupa para maging animoy pugon ang hukay na kanilang ginawa. Karaniwan silang kumikita ng 1,000 piso sa trabahong ito.
Sa isang ulingan, 1,000 ang kinikita ninyo. Opo, pero yung pag-uling po ni Papa, matagal po bago nakakatapos. Umabot po ng 2 buwan minsan. Kasya na yun sa pagkain. Hindi po, kulang po talaga. Kulang po talaga yung 1,000 na yun kasi kami po kasi si Papa binibili. Maliban pa po yung personal po kasi nga ginagamit namin. Nabayad sa utang. Habang umaapoy ang hukay, tuloy-tuloy ang usok sa lugar. Bumalik sa aking alaala ang usok at apoy na madalas kaharap ng mga batang balaw. Nakilala ko sina Diza, James at J.R. Venancio noong 2015 sa kagubatan ng Romblon. Batang balaw ang naging bansag sa kanila dahil sa trabaho nila na pagkuha ng dagta mula sa mga puno ng balaw sa kagubatan. Ang balaw ay isang uri ng puno na naglalabas ng madikit na dagta. Ginagamit itong pambarnis at pandikit sa mga bangka. Pero para lumabas ang dagta ng puno, kailangang painitan ng apoy ang isang bahagi nito. Naglalabas ito ng usok na nakasusulasok. Ulila sa magulang ang 3 bata, kaya kailangan nilang magtrabaho para may makain araw-araw. Kumusta na kaya ngayon ang mga batang balaw? Ito yung litrato na kinunan ko way back 2015 nung last kong na-meet itong sina Diza, si James at saka si JR. Ang liliit pa nila. 7 years later, eto, nandito na naman ako sa Sibuyan, sa Romblon. Ma'am Ivy! Ay! Si Ma'am Ivy, yung teacher na tumutulong sa amin kasi simula nung ginawa namin yung documentary na Batang Balaw, si Ma'am Ivy na ang tumayong parang nanay ng mga bata. Ito yung picture namin noon. Malaki na ba sila ngayon? Bago. Ha? Binadadalaga na po ngayon. Talaga? Dati nakatira sila sa parang bahay lang ng manok yun eh. Ito na po sila nakatira. Hala! Hala! Hi, Disa! Oh. Ay po, kamusta na Naiyak po? naman ako. Hi! Ang laki mo na! Saan yung mga kapatid mo? Ala, dalaga ka na! Sino to? Si JR. Oh, may alika nga dito! Diyos ko! Ba't binata na? Ang laki-laki na. Si JR ka? Opo. Ang liit mo! Tingnan mo yung picture mo, oh! Iyan ko, oh! Ang liit, saan si James? Kuya James! Kuya James! Halika dito, James. Ay, naiyak naman ako. Kumusta na, James? Ang laki mo na. Mo, JR. Kumusta na? Anong grade ka na? Ala, parang binata na magsalita! 13 taong gulang lamang si Diza nang huli ko siyang makita. Ngayon, 20 years old na ang dalaga at hindi na musmos ang kanyang mga kapatid. Ulila na sa magulang ang 3 bata. Noon, madalas ko silang makita sa kagubatan, nagbabanat ng buto, nagtatrabaho. Akin na yan, Disa. Pero ngayon, Ano naman ito? Oh! In fairness. Nahirapan lang po kasi ako module. Ha? Saan? Module po kasi. Hindi, pero okay na to para sa module, 90, 87, 89, 91, 90. Okay na to, Pero yung 4th grade din po, medyo nahina po kasi nilagnat po ako niyan eh. Kaya hindi po ako nakasagot ng ayos. Pero mataas ang average mo. General average mo, 88. mula nang maipalabas ang dokumentaryong Batang Balaw, kinuha naming scholar sa Project Malasakit ang 3 bata. Maraming manonood ang nag-ambag-ambag para matustusan ang pag-aaral ni Diza. Ang kanyang tita
At ang mga teacher naman nila sa Espanya Elementary School ang nagsilbing pangalawang magulang ng 3 bata. At makalipas ang 7 taon, nagbunga rin ang kanilang paghihirap. Nagtapos na sa high school si Diza at ilang taon na lang, magkokolehiyo na. Kung ikukumpara mo yung buhay mo noon, nung huli tayo nagkita, sa buhay mo ngayon, anong malaking pagkakaiba? Malaki pong pinagbago. Sobra. Sobra? Opo. Bakit? Kasi po nung dati kumukuha kami ng balaw, ngayon po hindi. Dito na po kami sa bahay. May Oo. business na. Yung kapatid ko di na po pumupunta sa dagat para manghuli po para pambinta. Yung, kumbaga, libangan na lang po nilang dalawa kasama po yung barkada. Ang gubat at ang dagat na dating lugar ng pagod, peligro at sakripisyo, ngayon, mistulang alaala na lang ng nakaraan. Nagbunga rin lahat ng paghihirap. Opo, nagbunga rin po. Akala ko po hanggang doon lang, hindi pala. Madami nga nagsasabi, uy, Disang, glow up ka na. Uy, ganito, ganyan. Ko, ganun talaga ang buhay. Hindi lahat ng oras na nadadapa ka, babangon ka din. Naiiyak ako. Naiiyak. Opo, naiiyak po talaga ako. Lalo na pag gabi, hindi ako makatulog. Naisip ko, siguro kung hindi ako na-teacher ni Miss Cara, ano kayang buhay ko ngayon? Paano kaya ako? Sa tulong ng mga nag-sponsor sa kanilang scholarship, full-time ng mga estudyante ngayon sina Diza, James at JR. Kapag walang klase, nagdenegosyo si Diza, pandagdag sa kanilang school allowance. Mahilig po talaga ako sa magluto-luto. Kaya nga Oo. sabi natin mag-HM ako. Mahilig naman po talaga ako. Minsan po nagluto ako ng banana cue, binibenta ko po. Minsan po nag-hot cake ako, binibenta ko din po. Oo. Tapos po yung ice candy po talaga, di ba mainit na po dito sa amin na. Oo. Sabi daw, tapos nasarapan po sila, tapos meron din pong umu-order. Bukod sa paggawa ng ice candy, pumasok na rin sa online selling si Diza. Sabi na auntie, para daw may purpose yung cellphone ko, kakahiga-higa ko daw, ba't daw ko di pagpirahan? Sabi Oo. niya, tiniyaya ko ni auntie. Kasi wala naman po kaming pera ilalabas. So yung auntie ko, nga taga dito din, niyaya ko na mag-reseller daw. Nag-reseller ako. Yung tubo ko mahigit 1K. Wow. Na po ako, parang nasiyahan ako. At tinuloy ko pa hanggang ngayon. Nakakatulong po yun. Wala po kaming pang-ulam. Kung may Oo. personal akong kailangan kong bilhin, nabibili ko po. Kung dati nagsisikap si Diza sa gubat para buhayin ang kanyang mga kapatid, ngayon sa negosyo na siya nakatutok. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi nakalilimot si Diza sa kanyang pinanggalingan. Batid niyang marami pang mga batang tulad niya noon na nakikipagsapalaran sa kagubatan. Halimbawa ko po. Minsan nga po, lakad ako, may tumatakbo na may dalang sihi, isda, nagbibinan. Naala ko ganyan din ako dati. Sabi ko ganun. Tapos, Sige lang, kaya rin yan. Makakaraos din. Opo. Dahil sa malasakit ng mga tao, kahit papano nakaahon na sa kahirapan sina Diza, James at JR. Kailan kaya makakatakas sa usok ng kagubatan sina Kimberly, Jasmine at Applejan? O, pulatin niya na. Sako. Dok, Kimberly, doon ka. ito yung isa sa mga hukay na ginawa ng pamilya Merida. Pagkatas ng 2 araw, magiging ganito na yung mga nakuha nilang kahoy. Huling na ito. Pero may ibang ata eh. May hilaw ba? Reject yan, ma'am. May mga reject? Opo. Patingin po ng reject. Ito po, ma'am, ito po. Yung ganito, reject ito kasi hindi siya totally nasunog hanggang dun sa loob. Maingat na kinuha ng mga bata ang bawat piraso ng uling mula sa hukay. 120 pesos lang ang halaga ng kada sako ng uling.
kaya bawat piraso mahalaga. Bawal na. Bawal na. Hindi po ba kayo napapagod minsan? Minsan napapagod. Pero ay, kailangan kasing labanan mo yan eh. Kailangan talaga kasi kung napapagod ka, eh, wala kang ng lakas. Hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. Talagang iba talaga yung mapapagod ka kasi wala kang tiwala eh. Maliit man ang kinikita ng mag-aama, masaya silang umuwi at nagsasalo-salo. Gaano man kasalat sa kabuhayan, mayaman sila sa pagmamahal. Sila talaga inspirasyon ko. Kaya nga sinasabihan ako ni Mrs. Wag ka naman ganito ganun. Sabi ko, hindi. Nagtatrabaho ka nga. Diyan eh, ako hindi mo ko patatrabahuin. Alam mo naman, sabi ko na nung maliit pa yung mga anak natin, alam mo naman kung sinong nagtatrabaho. Ako. Pagkatapos man ng halian, diretso sa pag-aaral ang mga bata. Isulat mo 3, 5 times 4 pila. Plus 1. Gaano man kapagod ang kanilang mga katawan, hindi pwedeng bumitaw sa pangarap. Ikaw naman, ano naman pinagdadasal mo sa Panginoon, sa Diyos? Ano, Abel dyan? Sana maging maayo ang kay Papa panatsagan ilaya siya sa mga sakit, ilaya siya sa mga kapahamakan na ginadulot. Para sa sarili mo, ano naman ang pinagdadasal mo? Sana maabot ko yung pangarap para mabigyan ko si Papa ng lunas sa iya mga ginpang ubra sa akon, nga mga maayo. Yan, tulungan niya ako pagdako. Sa isang banda, maswerte pa rin sina Kimberly, Jasmine at Abel Jan. Dahil sa kabila ng lahat ng problema, hindi sila nag-iisa. Meron silang amang gumagabay at nagsisikap, ipinaglalaban ang kanilang mga pangarap. Gagawin ko talaga ang lahat. Kasi yun nga ang sinasabi ko, hanggat kaya ko, gagawin ko. Para sa kanila, para na matulungan sila sa mga pangailangan nila, gagawin ko. Naalala ko si Nadiza nang pumanaw ang kanilang ama noon. Saan banda? Ito pa. Hindi ko alam kung paano ko papawiin ang kanilang lungkot at pangungulila. Iba talaga pong may magulang kasi may mayayakap ka. Kapag walang pasok sa eskwela, dito madalas magpunta ang magkakapatid na James, JR at Diza. Saksi ang karagatan sa lungkot ng kanilang nakaraan. Sa gilid ng dalampasigan inilibing ng magkakapatid ang kanilang pinakamamahal na ama. Kamamatay lang ng kanilang ama nang makilala ko sila taong 2015. Wala pang lapida ang kanyang puntod noon. Doon ko unang nakitang tumangis si Diza. At hindi ko malilimutan ang kanilang simpleng dasal. Anong dinadasal ninyo kay Jesus? Sana maging masaya kami. Makalipas ang 7 taon, ito pa rin kaya ang kanilang dasal.
Sinamahan ko ang 3 bata sa puntod ng kanilang yumaong ama. At kung dati bumulong sila ng dasal sa kalangitan, ngayon, mensahe na ng pag-asa at pagmamahal. Huwag na po kayong mag-alala, nasa mabuting kalagayan na kami. Hindi na kami nahihirapan sa pang-araw-araw, nakakaraos na kami. Di gaya dati, may sitwasyon ng buhay ka pa. Magsisikap na makapagtapos ako ng pag-aaral para matulungan ko po yung 2 kong kapatid. Matagal ng problema ang child labor sa Pilipinas. Si Diza at ang kanyang mga kapatid ang patunay na posible pa ang tagumpay. Isang isla, 7 taon, 2 pamilya. Sa tulong ng mga nagmamalasakit, sana si Diza ang maging kinabukasan ni na Kimberly, Jasmine at Abeljan. Sana wala nang batang magtatrabaho at makikipagsapalaran sa kagubatan. Ang gubat ay hindi para sa bata. Ang apoy at usok ay hindi laruan. Bawat bata may karapatan. Karapatang mag-aral, karapatang maglaro, karapatang mangarap at maging bata. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Bukid ng Sibuyan, bukid nga nahamutan. Dito man ginbunag akon dinikanan. Dito yatong lugar ang akon nging dakuan. Dito yatong lugar, lugar sang kabukiran. Yato man nga tiyon, ugsan kitang bulan. May 2 ka tawo nagkadto sa